Ay, magandang tanghali na po at patuloy pa rin po tayong lalapit sa Panginoon. Ika nga wala po sa oras o araw, kundi araw-araw dapat po may oras po tayo sa panalangin sa ating Panginoon. Kuminsan may napapansin po ako na mga bagay na nangyayari. Kapag ang tao po ay nagkakaroon ng, lalo't mga Kristiyano, kapag nahaharap po sa mga, siguro sabihin natin may mga pagkakataon sa buhay na sila ay may problem or may mga bagay na nakaharap in the future or sa pangkasalukuyan, yung present po nila ngayon. Ang mga Kristiyano po minsan ay natututo po na tawagin natin itong maging mapanuri o sabihin sa salita ng Diyos. Ibig sabihin, nagagamit ang salita ng Diyos kung kailan lang po pinapakita na ang kahalagahan nito. Pero alam niyo ba ninyo na ang halaga po ng salita ng Diyos hindi lamang po doon sa tayo po may problema. Tayo po may kinakaharap. Tayo po may inaambisyon. Ang salita po ng Diyos ay accurate po yan sa lahat ng panahon. Mapaaraw man, mapagabi man, mapahapon man, yan ay accurate po sa habang panahon. Kaya nga di ba binabanggit po sa salita ng Diyos na lahat ng bagay dito sa lupa ay lilipas. Ngunit ang salita ng Diyos ay hindi po siya kumupas o lilipas. Kung maraming trending po ngayon, ay masikip po ang lagi ang trending po ang salita ng Diyos. Kaya nga ito pong aking mga talata na aking pong napagbulay-bulayan sa Proverbs 16 verses 1 to 9. Minsan inisip ko, akala ko kasi yun. Ito yung mga talata na kung saan po ay minsan nagpaplano tayo. Tapos ang Diyos po ang nagpapatupad nito. Ito po pala ay ang tao po ay may sariling pagpaplano. Nang sila po ay hindi kumikilala ng Diyos, noon tayo hindi kumikilala ng Diyos, may mga plano na pala tayo, may mga bagay na tayong ginagawa. At ang isang pagpaplano natin ay wala doon sa ng Panginoon, sa vision na binibigay sa atin. Kundi sa sarili nating kaparaanan na kung saan nakapagplano. Kaya kung titingnan ho ninyo, marami po mga tao na wala po sa Diyos. Pero may mga plans po sila, may mga plano. Ang pinakaplano po nila yung magawa nila ang kanilang buhay na sumasang-ayon doon sa kanilang kakayanan at kagustuhan na mangyari. Kaya nga ho, kung makita natin, ang tao po talaga palasamba, pero minsan gumagawa siya ng pagsamba, yung gusto niyang makita, yung gusto niyang iplano, kahit sa mga anumang bagay. Gusto ng mga leader na sa ganitong plano. Pero ang problema, hindi nakasali sa plano nila ang Diyos. Kaya nga sabi ng Panginoon, okay, magplano kayo, magsagawa kayo. Pero alalahanin ninyo, ako ang Diyos na may gawa ng langit at lupa. Ako nakapagtatakbo ng mga bagay na yan. Ibig mo sabihin, dumami po ang ang hindi manampalataya sa mundong ibabaw, pati po ang science, yung makita natin na gumagawa sila ng sarili nilang plano na uugma doon sa kanilang paniniwala. Kahit po yung sabihin natin mga kasalukuyan ngayon, usap-usap po yung discussion about sa LGBT. At napapad naman natin ito sa Facebook at dyan sa mga media, sa mga show, no? Especially po sila Vice Ganda. At may mga pastor nga na nagsasabi ng ganito. Pero hindi po tayo doon sa ganung bagay. Dito makikita mga kapatid na ang pagpaplano ho ng tao na gusto niyang gawin, ay magkaroon siya ng sariling plano o pagpapatupad nito, yung kagustuhan ng kanyang puso at kagustuhan ng kanyang isip. No? Madalas binabanggit na ganito na kami, ganito na gano'n. At kaya naman ito ang pinagtitibay. Pero okay naman po yun, wala problema doon. Kaya lang po ang
ang overall ho kasi ng pagbibigay pagkatapos nito at pagpapahayag nito ay nasa Diyos pa rin po. Kahit na sabihin mo pong gano'n kagaling, kaganda at kagustuhan mo, at the end of the day, haharap pa rin po tayo sa Diyos. Naiayos mo ba yung plano mo? Naging maayos ba yung plano mo? O baka naman ang plano mo hindi kasali ang Panginoon sa Kristo. Yun ang sasabihin ng Panginoon sa'yo na hindi ka kasama naman sa tunay na plano ng Diyos na pagliligtas dahil meron kang sariling plano. Meron kang sariling gusto na hindi marapat po sa Panginoon. Kaya nga, ang makita natin dito, no, may mga tao na talagang sadyang gusto nila ang ganitong bagay, nalihis doon sa kalooban ng ating Panginoon. At ay mga kapatid, ay patuloy po tayong manalangin doon sa may mga problem na ganoon. Especially po, alam natin naman na hindi naman kailangan na talagang hayagan na po ang LGBT. Pag-pray natin, huwag na silang makundim, kundi pag-pray natin talaga yung kalooban ng Diyos ang mangyari. Dahil bandang uli, lahat sabi nga ng Biblia, 9:27 ng Hebreo, itinakda sa tao na minsang mamatay at ang pagkatapos ito ay paghuhukom. So, pwede namang mangyari na sila po ay may plano. Pero ang nakalagay po sa Biblia, may mga tao pong may mga plano, okay naman. Pero yung kanilang buhay, patay sa harapan ng Diyos. Imagine yung marami ng zombie pala. Marami ng zombie. Doon pa man may mga zombie na. Dahil magmula nung tayo yung tinatawag ng doctrine of original sin, nung magkasala po ang tao. Dati magkakasama po ang Ama at sila Eva at Adan. Pero nung magkasala po sila, nagkaroon sila ng sariling plano, nagkaroon sila ng mga bagay na ginagawa na lista sa kalooban ng Diyos. Isinusunod nila ang kanilang mga sarili. Pero ang kagandahan po sa Panginoon, hindi siya tumigil na abutin pa rin ang tao dahil ang kanya pong plano hari nawa maibalik silang lahat. Pero nangyari nga po dahil sa katigasan ng ulo ng tao, mas ginusto nila minsan ng tuloy na makita yung sariling paggawa ng sariling altar. Sa pamamagitan po ng paggawa ng mga bagay na nakikita na yung sasambahin. Kumbaga mayroon silang programa. Kahit na mga yun, ang dami pong mga reliyon, may mga sariling programa sa pagsamba na hindi umuugma at hindi kalooban ng Diyos yung ginagawa. Tingnan natin na mayroong mga krus, no, mayroong mga altar na may mga santo, may nakikitang mga naroon, palamuti. Kaya ang nangyayari, kahit na panahon ni Moses, nagsalita ng Diyos kay Moses, pagdating po doon sa mga niligtas ng Panginoon galing Ehipto, balik pa rin doon, gumawa pa rin sila ng gintong guya at hinamba po nila. Dahil mayroon silang sariling plano po talaga na lihis po sa plano ng Diyos. Kaya nga matibay po ang salita ng Diyos na pwede naman talaga magplano, pwede maggawa ng mga bagay. Pero tingnan po natin kung akma ito doon sa talagang kagustuhan sa atin ng Diyos. Purihin ng Panginoon noon na tayo po ay kumikilala ng Diyos na nagbibigay siya ng direksyon po sa buhay natin. Pagpray lang po natin yung meron mga kayong kilalang mga tao na talagang sadyang may katigasan ng ulo. Diyan, just pray lang po. Dahil darating ang araw, hindi po pwedeng hindi sila harapin ng Diyos. Dahil magiging unfair ang Diyos kung mamamatay or magkakaroon siya ng bagay na kasukdulan, hindi nila narinig ang salita ng Diyos o yung mismong pangungusap ng Diyos. Kaya patuloy pa tayong mag-pray sa ating mga mahal sa buhay na hindi pa nakakilala. Tuloy nating pag-pray na harinawa ay masumpungan nila na magbalik loob sa ating Panginoon. Magsisi at tanggapin si Jesus bilang Panginoon sa tagapagligtas. Salamat po and good morning.